Ayun. So, good evening guys. Monday ulit, August 10, 2026. So, hindi pa rin gumagalaw yung mga big caps natin. Nag-close tayo ng negative 0.02%. And, ayan. So, watch out na lang tayo. 217.28 million net foreign sell pa rin. So, lumalabas pa rin po yung mga foreigners dito sa market natin. Pero kanina umaga, malakas yung mga Lopez stocks natin kasi ayun, totoo naman pala yung yung bulong-bulungan na bumili si Manny Pangilinan ng shares sa Lopez, di ba? Yung bumili siya ng shares. Kaya umakyat si LPZ, si ABS-CBN, pero mukhang nag-profit taking kaagad si LPC naman. Tapos yung market natin pinalitan ng mga semicon stocks, ayan, IMI at saka tech yung umarangkada na pagdating ng second half ng trading natin. Tapos may mga breakout dito kagaya ni na Megawide, CHP at saka si Plus may konting galawan din siya ulit for today's trading po natin. Okay? So yun lang yung pinaka main na movers, mga movers dito sa markets natin. Sa global market, okay yung galawan sa US market nung Friday. Tapos yung futures, parang mix yung galawan. Sa European stocks, mix din yung nakita ko kanina. And then sa Asian markets, parang mas marami yung mapula. Sa cryptocurrencies, nasa 64K si Bitcoin natin, mataas pa rin siya, pati si Sol. Nasa 76 yata si Sol. Pero yung ibang cryptocurrencies naman, nagpo-pullback yung iba. Okay? So dito sa market ulit natin, balik tayo. Mga trending stocks pa rin yung gumagalaw. Yung mga nasa taas na, ayan, sina IMI tsaka Tech, sila pa rin yung patuloy na gumagalaw. Okay? So nanguna nga po si IMI ulit, nag-breakout. So lalakas yung breakout ng mga to. So 10.11% yung galaw. Meron siyang 5.3 million na net foreign buy. So kung sino yung overbought, sila pa rin yung umakyat. Si Certec, talo kasi si Alex Yala. So Certec nag-up ng 6.67%. So meron siyang 41.49K net foreign buy. And then si ABS-CBN, so eto at least hindi siya bumagsak masyado. Nag-up siya ng 5.76%. Si LPC medyo nag-pullback eh. Tapos si Plus, up siya ng 3.77%. So maganda yung galaw. Meron siyang 27.85 million na net foreign buy. Tapos si Megawide breakout 5.15%. So meron siyang 1.69 million net foreign buy at saka si CHP diretso So meron siyang 3.77% na galaw and then 32K na net foreign buy dito sa markets natin. Okay? So sila po yung mga highest volume na gumalaw dito sa market. So patalas ulit sa mga bago sa channel natin, as usual, yung review is for education purposes lang po yan. So huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. May risk po na involved sa market. So as always, due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And follow po ako dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel para updated ka lagi sa reviews. Subscribe ka lang po. Or kung gusto mo, join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So check mo na lang yan, yung ating mga company reviews, mga sample trades sa market. Mahina yung internet natin. Ayaw mag-update. Basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, and basic learnings dito sa PSE market. And then follow mo din po ako dito sa ating Palaboy Trader. Crypto ko to para sa mga crypto-related vlogs. Sa social media, Facebook account na Palaboy Trader or dito sa Facebook page, follow mo na lang po para updated ka sa reviews. Okay, so tignan natin yung update dito sa Twitter natin. Meron na summary si Philippine Stock Exchange. Yun nga lang, net foreign sell pa rin tayo ng 217 million. So tandaan natin, araw-araw lumalabas pa rin yung foreigners sa market natin. So ang nagberde ngayon, holding firms. So mga big caps, nag-up siya ng 0.98% at saka yung ating finance, nag-up din po siya ng 0.1%.
Tapos ngayon pullback si industrial, negative 0.47%. Actually, malakas pa rin si mining kasi ang pullback niya lang is negative 0.17%. So, may mga mining stocks pa rin na gumalaw most likely. Okay, so yung ibang balita, okay, meron tayong mga na-repost dito. Atlas Mining, Atlas Consolidated Mining is responding to PSE regarding the acquisition of common shares by Dominion Holdings. Kaya pala nag-breakout ng malakas last Friday, di ba? Nag-breakout si DHI. Ayan. Lumabas na po yung kanyang balita. Kaya, kailan, hindi ko nakita kung gumalaw si DHI natin. So, Dominion Holdings, subscription rights to 727 million shares, debt A. So, 2.39 billion in debt owed to Atlas. Ayan. So, nag-subscribe sa shares naman niya. Okay? So, yun yung catalyst ni DHI. Tapos si Mirara Mining cuts, ang dami 462 jobs as government called bidding clouds futures of flagship mine. Ayan. So, yan yung epekto ng ginawa, ginawa ng government. Ang daming natanggal. Ayan. Kawawa naman. So, IMI, post net income. So, ito naman yung catalyst natin sa kanya. 14 million US dollar, up siya ng 118%. So, malakas pala yung earnings niya. Kaya, bumigwas tayo ng 10% for today. Okay? May trading hold pala si DHI. Okay, silipin na lang natin mamaya. Hindi ko rin nakita kung anong galaw nitong si DHI natin. Banco de Oro, so bought 54.86K, 6 million worth yung dalawang insiders natin. So 80, Apo DHI acquires 20% stake in 80. Laki pala, no? Tapos FPH, FGen, Roberta Exis Board, DMC, di ba? Gumagalaw din siya. So based dun sa galaw niya, maganda yung earnings. So DMC first up, core net income ahead of forecast. Okay? Ramon Ang buys into Lopez Empire with 25% stake. Ayan. So pero nag-deny pa si di ba? Si Lopez, sabi niya hindi daw totoo. Ayan, totoo naman pala. So nauna yung mga insiders sa galawan talaga. Ayan. Okay? So hindi na siya rumors. Jollibee signs multi-unit development agreement for British Columbia. Manila Water acquires remaining minority interest in Wawa. And then, Dominion Holdings ulit. Okay, Dominion Holdings. Ayan yung balita. Kung gusto yung basahin, ayan. URC inaugurated its 2.75 billion manufacturing facility in Malbar, Batangas. SM strengthening product mix, customer service. And then, share buyback si SM. SMPH, AGI, at saka si OPM. Plus, so yung catalyst pa rin natin yung good earnings, diba? Yung lumabas sa kanya. So yun yung, ewan ko kung magtatagal yan. Pero nagpapa-reverse ng kanyang price action. Okay? Nung umaga, ang movers, LPC, top, DMC. So yun pala kasi lumabas yung balita ni LPC. Okay? Meralco will refund residential customers 9.5 billion peso. Okay? So Trump says US is only semi-negotiating with Iran, and Pentagon asks defense companies to ramp up production as stockpiles run low during Iran war. Ayan. So malakas yung semicon yan. Yung mga missiles, di ba? Yung mga electronics yan. Mint, the parent GCash posted record second quarter revenue. So Lopez director exceeds after Gabby Lopez family shareholder sales stake. Kaya palugi na kasi si LPC natin. Okay? So yun lang yung mga balita na nakita natin dito sa market. Patalasas ulit yung mga gusto ng guide sa trading sa market. Sali lang po kayo dito sa Patreon channel po natin. Okay? So punta tayo dito sa index. So yung mga blue chips, okay, maliban siguro kay Plus, hindi natin makita yung galawan. So, laging trending stocks yung gumagalaw ngayon dito sa market natin. So, lumalaban ng konti yung RSI, pero yung pinaka-overall picture niya, syempre,
nagko-correct pa rin siya. Ganun din yung itsura ng MACD formation. So hindi ko na inalis yung range natin ng 6,000 to 6,400. Ito pa rin nakikita natin. Lalo na nako-confirm na laging may net foreign sell dito sa market natin. So 217 million net foreign sell ulit kanina. So malit lang pero anyway, watch out na lang tayo. So negative 0.02%. Okay? So sa mga winners, yung may volume na lang. So ay may nauna ito, nagkaroon siya ng magandang breakout. So laki ng kadila ulit. 10.11%. So parang hindi pa tapos, no? Tapos si Certec, sumabay na rin. Wala namang earnings yata si Certec, di ba? Pero sumasabay sa galaw. So nag-up siya ng 6.67%. Tapos si ABS-CBN, so up siya ng 5.76%. Buti hindi siya sumabay kay LPC. So tingnan natin kung matutuloy yung breakout sa 4.2 megawide. Gumaganda rin yung galaw. So breakout ng 5.15%. Tapos si Lipanto, o di ba? Kasi yun yung overbought. So meron pa rin mga gumalaw sa ayan taas na. So 4.42% kapag nagka-momentum talaga, no, diretso yung stocks. And then si Plus, up na 3.77%. Ayan, So breakout sa MA20. Tignan natin kung hindi yung false breakout ulit. Tapos si CHP is nag-up na 3.7%. Ayan. So bagal ng bagal ng internet natin. Malakas yung ulan. Ayan. So PXP up din siya ng 2.75%. Okay? Sana yung chart ay lumabas. So hanap tayo sa mga losers naman. So sa mga losers naman natin, and yung babago yung chart ko. Si Apo, malaki naman ang drop nito. Ayan. Ito yung nakakatakot sa mga high flyers. Laki Ayan. Nako. Nambuhos na 22%. Ayan, ingat tayo sa mga overbought na stocks. Lalim niya, no? Okay. And then si Nick, ang dami nag-drop pala sa mining, no? Anihaw, wala naman tong volume. FCG, wala ding volume. SEC, minus 3.9% kasi hindi pa rin malinaw kung kailan yung bidding. Ayan. Tapos nagtanggal ng mga tao, di ba? And then si Atlas Mining, malit lang naman, minus 2.52% na correction. At saka si Emperador, minus 2.15%. Okay? So pasensya na, medyo mabagal yung internet natin. Balik tayo dito sa index. And punta tayo dito sa global markets habang wala pa sa Investagram. Okay. So based dito sa Galaw, mix tayo ngayon sa futures. Plus 0.08 sa S&P. Dow Futures plus 0.12. Tapos si Nasdaq plus 0.31%. Okay? So last Friday dito, maganda yung galaw. Ngayon, European stocks mix. Pero malakas sila. Malakas pa rin. Tapos Asia markets mix. So mas marami yung mapula. And then dito sa crypto, so nasa tabi lang ng 65K si Bitcoin. 65K yan. Nagbago siya. Pero marami mapula dito. Okay. Pero yung mga alaga natin, okay. 65K si Bitcoin, 1.9K si Ethereum, BNB 604, si Sol 76.8, and then si Dodge 0.07. Okay? So balik tayo dito and quick review dito sa mga winners ng market. Okay, so walang signal, no? Unahin natin si IMI. Mahina talaga yung internet ko kapag naulan. So breakout. So yan yung pinaka-support. Tama ba? O matagal na breakout sa support kasi may range tayo dito eh. Okay? So meron siyang malapit na resistance dun sa peak ng breakout area natin. Pero may konting siya, no? Kahit papaano, or rather malaki na galawan. Meron siyang observable na trading channel. Ayaw talaga, no? So, dobling ko na lang to. Ayan. So, may channel tayo na lumalabas. Ayan. So, overbought siya pero hindi naman kasing overbought ni Apo.
nasa 73 lang siya. Hopefully meron pa siyang galaw for the coming few days. So alam natin, pinaka-catalyst is earnings, di ba? So nag-close siya ng 7.08 up ng 10.11% and then 5.2 million net foreign buy. Kaka-breakout niya ulit. So galing na galaw niya, no? Conso, breakout yung galaw niya. Pero yun nga, higher low pa rin siya ng higher low sa galawan. Okay? Next. So sabay si Sirtec. Ewan ko ba, pero sumasabay lang si Sirtec sa galawan. Kung maganda rin yung earnings na magiging balita nito, then potential breakout tayo dito sa 1.2. Hopefully matuloy din para sa mga tech holders natin. Medyo mahina yung MACD tsaka RSI movement, pero at least ngayon kasi gumalaw siya, so nag-stay siya above na RSI 50. Okay? So nag-close siya ng 1.12 up na 6.67% and then 41K net foreign buy. And then next, si ABS-CBN, si LPZ, kung titignan natin siya, namula yung yung kandila natin sa kanya. Kaya siguro hindi nasama dito sa trending stocks. Pero pumitik siya ng umaga, siya, ito yung opening niya, nag-gap up ng 8%. Tapos biglang nambuhos, yun lang. So nambuhos kasi si LPC natin. So tingnan natin kung babalikan niya for the coming few days. So ganun pa rin naman, potential din sa breakout si ABS-CBN. Okay? Kung matuloy na bumalik yung momentum natin sa kanya. So okay pa rin naman yung RSI, yung MACD lang nagko-correct yung galawan niya. Ayan, 6 million naman eh. So may volume naman. Kahit papaano, okay. So nag-close siya ng 3.67%. Tapos nag-up siya ng 5.76%. Zero yung net foreign buy. Okay. So ipigilaw natin kay ABS-CBN. Next, mega wide, di rin natin papansin parang galawang IMI din, no? Ayan. So diretso, breakout. Galing na ito, no? Meron pa siyang dividends na binigay last time. So nasa yung next na resistance natin nandito sa around 5 pesos. Okay? Hopefully umabot dyan. Mataas-taas pa. Pero uptrend naman kasi yung galawan din nitong si Mega Wide natin. Ito pang mas malapit na resistance. Ito. Pero dito kasi yung niya, pinak-pick niya last time naman. Okay? So panalo, meron siya dividends. Tapos diretso na uptrend din yung galawan ni Mega Wide. Okay? Nag-recover yung MACD. So nag-close po siya ng 4.49, up siya ng 5% and then 1.69 million net foreign buy. And then si Plus, okay, ano ba Plus? Reversal na ba kasi 'di ba may bago siyang project sa sampang bansa yun. Alam ko si Africa, Brazil, tapos may isa ulit na bansa na pupuntahan niya. Ayan. Okay, tingnan natin. So minsan kasi ang dami niyang false breakout, 'di ba? Breakout dito, nag-downtrend, breakout, and then nag-downtrend ulit. So hindi matuloy-tuloy yung recovery niya. Tingnan natin. Optimistic na siguro na kung babalik tayo dito sa MA 100. Yan. Si breakout pero na-downgrade ulit natin yung kapag hindi natuloy yung uptrend niya. Okay? So wala pa rin naman siya dito sa RSI 50, nasa ilalim pa rin naman. Pero yun nga, yung catalyst natin sa kanya is yung second quarter earnings niya is medyo maganda. Okay? So nag-close siya ng 10.46, up ng 3.7 and 27 million net foreign buy. And then lastly, si CHP. So base sa galawan, malakas din pala si CHP. So above piso ulit yung galawan niya. Last time hanggang piso lang yung na ito yung mga galawan niya. So tignan natin kung ma-breakout dito sa 1.15. Kasi parang gustong i-breakout yung yung price action natin. So overbought na rin pala to. Huwag lang magaya kay Apo. Ayan. Okay din yung niya. Pati yung MACD formation niya, okay din siya. Okay? So nag-close siya na may volume 1.1
up ng 3.7% and then 32K net foreign buy. Okay? So, ganun lang. Nakikita natin na galawan pa rin ng market kung sino yung trending, sino may catalyst, sila yung pinipitik. At malalakas yung pitik kagaya ni IMI, di ba? So, maabot siya ng mga 10%, si Megawide 5%. So, kung sino yung may catalyst, nandun yung mga traders natin ngayon. Okay, so yun na lang muna. Bago tayo close, please don't forget to subscribe ulit dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.